Kasabay ng pagsisisi ay ang pagtuklas sa katotohanan. Katotohanang unti-unting bumasag sa mga paniniwala at kasinungalingang matagal niyang kinapitan. Ang mga taong itinuring niyang kalaban at minsang kinasuklaman ay siya palang magbibigay sa kanya ng kapayapaan at totoong kalayaan. Bago pa po ako mag full time, ay may maayos po kaming buhay. Nung ako po ay mag full time, nawala po ang aming piggery, bakery. May nakakuta din po sa aking gawain na dapat sa isang taon ay hindi bababa sa 10 ang dapat na mapapa-NPA ko. Hanggang sa pamangkin ko, pinag-NPA ko po yun hanggang po sa namatay. Yun na po yung aking matinding naging stress sa aking sarili na nakikita ko ng mga namamatay. Ako yung nagawasak ng kinabukasan ng mga kabataan, ultimong pamilya ko. Hanggang sa dumating po yung time na yung pamangkin ko ay nahuli, buntis. Tapos na-aksidente po yung aking anak. Ako naman po ay, nung time na yun, ang alam ko po ay shoot to kill ako. At marami na din po akong kaso. Ako po ay nananago na nun. Nung habang ako po ay nasa Taguan, natawag pa po ako dyan, kina Kamits, kay Kahulyo. Nagapadala pa po ako ng sulat nun through internet. Tapos tawag na padalhan po nila ng pangpiyansa yung pamangkin ko na nahuli. Kaya po siya nahuli ay isa rin po siya sa pinag-full time ko na kasama ko anumang uri ng trabaho sa Kilusan. Kaya nung malabasan po ako ng warrant to arrest, may warrant to arrest din po siya. Hindi po nila yun pinansin, hindi po nila yun pinadalhan ng pangpiyansa. Tapos wala na po yung karapatan na yan, hindi na po yan nalutang. Tawag po ako ng tawag sa karapatan. Puntahan nila, biyarin nila, ilabas nila dahil 12,000 lang naman po yung piyansa. Tapos yun pong anak ko na kabunso-bunsuhan na lumaki po siya sa kapabayaan ko dahil mas ginusto ko pa yung Kilusan na halos kami pong mag-asawa ay magkahiwalay noon dahil ang asawa ko po ay nasa Kilusan din na hindi namin na napangalagaan ang aming pamilya. Nung inaasahan ko po noon na bilang isang kadre, isang may posisyon sa Kilusan, yung asawa ko po ay may posisyon din, na kapag nangailangan po yung aking pamilya ay hindi po nila matitiis. Sa simpleng pangangailangan po nung aking kabunso-bunsuhan na anak na nasa ospital at na-aksidente po sa motor, hindi man lang po nila yan sinilip, hindi man lang po nila yan pinadalan kahit na 5. Doon po bumagsak ang moral ko na kinausap ako ng aking mga anak na, "Mama, nasaan yung mahigit 20 anyos mo na panunungkulan dyan sa Kilusan na natitiis nila ang pamilya mo? Lalo pa kaya kung ikaw ang makamayan ng mga pulis at sundalo na habulin ka kaya nila. Kaya mag-isip-isip ka na." Yun na pagtulong-tulungan po ako ng mga anak ko na ipaliwanag sa akin. Tapos nga po walang ginawa yung aking mga kasama kagaya ni na Kahulyo, ni Kamits. Dahil sila naman po talaga ang kausap ko dyan. Kami po yung magkakasama sa isang committee na kapag inaasahan kong kapag dumaying ako ay masusuportahan nila ang aking pamilya. Hindi po nila yung ginawa. Kaya ako po ay nagkaroon ng pagbagsak ng moral sa hirap ng kaisipan ko po noon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tapos ang mga nakatuka pang mga gawain sa akin na wala naman pong budget. Ang naisip ko po noon ay sumuko na laang. Kaya pinapunta ko po yung aking mga anak sa aming kapitan at nagpahingi po ako ng tulong na iminungkahi ko po doon sa kapitan na ang kontakin po nila ay ang 2 First Brigade. Tinulungan naman po ako ng kapitan namin, tumawag naman po dito sa 2 First at ako po ay sinundo.
Anong madala na po ako dito ng aming kapitan sa 201st Brigade, kakaiba po pala yung mga propaganda sa amin ng mga NPA na ibinigay sa amin ng mga pag-aaral ng kilusan o ng mga NPA na kapag nahawakan daw po kami ng sundalo o pulis, ang gagawin daw po sa amin ay kami tutorturin, saktanin, ang babae daw po ay nire-rape, at hindi daw pinapakain daw po ng kung ano-ano na may lahok na gamot para mawala ka sa sarili. At doon ko po nakita na hindi po pala totoo, at ako po ay tumagal ng 1 buwan dito sa loob ng kampo, ay hindi po ako nakaranas ng kahit na kurot o anumang pananakit. Kahit yung ako po ay singgahin, ay hindi ko po yun naranasan. At maganda po ang patutungo sa akin ng mga sundalong babae, nagbantay sa akin. Nagpasalamat po ako kung sino yung mga nakatuka sa akin, mga babae na nagwardya, nagbigay sa akin ng mga pagkain, nagpasaya sa akin. Nung time na bagsak po ang aking moral nung time na yun, dahil wala pa po ako, hindi pa po talaga ako noon nakaka-recover. At nung time po na naito ako noon sa kampo, ay yung akin pong anak ay halos walang mainom na gamot. Ang nagtulong din po doon sa anak ko ay PhilHealth. Ibig sabihin, gobyerno din po ang nag-sacrifice. Hanggang sa naiuwi po ako ng 201st Brigade sa aking pamilya ng maayos. Hindi po ako noon pinauwi nang wala po akong dalang budget. Yung padala po na yung na budget sa akin ng 201st Brigade, pagdating ko po noon sa pamilya ko, yun po ay ibinayad ko sa piyansa ng aking pamangkin. Kaya kung nga tuusin po, ang nagpiyansa sa aking pamangkin ay ang gobyerno na po, ang mga sundalo, dahil doon po galing yung pera. Kaya malaki pong tulong ang naibigay sa akin ng mga sundalo. Kasunod po noon, hindi tumagal, buwan lang po ang binilang. May mga MSWD po na nagbigay, DSWD, meron pong duli. At pagsapit po ng 1 taong pag-surrender ko, 2022, ay nakatanggap po ako ng e-clip na 86,000. At hanggang sa kasalukuyan po ngayon ay hindi po ako inapabayaan ng mga sundalo ng ating gobyerno. Meron na po kaming poultry, at meron pa po kaming itatayo na grocery na tulong pa din po ito ng ating gobyerno. Kaya malaki po ang pagkakaiba nung panahon na ako ay nag-surrender na ngayon. At malaya na po akong nakakagitaw, malaya na po ako na nakakatulog ng mahimbing. Wala na po akong kaso sa tulong din po ng mga sundalo ng 201st Brigade. Noon pong time na ako ay nasa Kilusan pa, ay sobrang hirap na inadanas naming buong mag-anak na halos nakataya ang aming buhay dyan. Kumpara po ngayon na hindi man po kami mayaman, ay masaya po kaming magkakasama ng aking pamilya, at meron po kaming pangkabuhayan na kinakaharap. Nang lahat ng aking pinag-MPA ay ang iba'y namatay at ang iba ay hanggang ngayon ay nasa kulungan. Huwag ninyong sayangin ang inyong buhay at kinabukasan. At ang dati ko naman po ng mga kasamahan, balang araw ay malalaman ko na lamang na kayo ay patay na,